Okay, so eto nakakagulat na balita, no? Talagang target na ang mga Duterte sa social media, mainstream media na talagang sandamakmak na problema o kaso ang kailang haharapin, mga kaso mabibigat. Drug smuggling, meron isang ex-intelligence officer ng customs na nagsasabi na kasangkot ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Pulong Duterte allegedly at si Attorney Mans Carpio, yung asawa ng Vice President nating si Sara Duterte. Ngayon, ano ba ang medyo parang bumabalik ng multo ito? Kung matatandaan nyo yung expose ni dating Senador Antonio San Trillanes na nag-open up yan sa kanyang vlog channel, YouTube channel, saka sa Senado tungkol sa pagkakasangkot ni Congressman Representative Paulo Duterte sa droga, illegal na droga, allegedly na ipinuslit daw ayon sa mga reports, mapanood nyo naman sa social media yan, sa mainstream media, yung 1 billion ata, basta billion halaga ng shabu shipment na nasa Batnon. Yan nagkanda loko-loko yung customs noon, si dating commissioner, custom commissioner Paildon na dating kasama ni dating Senador Antonio Trillanes sa Magdalo. Diyan sila nagkaaway, nagkainitan sa Senado. Nakatandaan niyo yung tinatanong siya ni Senator Trillanes, yung senador pa, na may corruption ba sa customs? Ang sagot ni dating Commissioner Paildon, ayaw niya, gusto niya sumagot hindi directly kay Senador Antonio Trillanes. So, namagitan doon si dating Senador Dick Gordon. So, dyan po yan, mabalikan niya, mababacktrack niya na social media, kalit naman na informasyon, saka recorded video, panood niyo po. Ngayon, ano ba ang magiging implikasyon nito sa pamilya Duterte? Diyan mapapatunay, kung totoo, allegedly kung totoo, na yung kasong yon. So, sabi ko nga, video process pa naman tayo. Yan ay pilitisin pa hanggang makarating sa Supreme Court. Ngayon, ano bang implikasyon nito sa pamilya Duterte sa kalang war on drugs? Kung totoong kasangkot sila sa droga, peke ang drug war. Yun ang lalabas yan. So, dapat talagang yung nag-aakusa talagang credible dapat yung ex-Intel Customs Officer na nagbunyag nito. Ngayong araw lang to, kagabi pa ata binalita. Mapapanood nyo naman po yan at binanyan niya yon sa isang conference, siguro sa nagpa-media interview. Hindi ko lang kung sa Congress ba yun, sa Senado siya nagpapa-interview pa ng nagbunyag ng kanyang impormasyon na mabigat. Napanood ko lang ng Papyaw sa YouTube, saka sa Facebook, nakikita natin yan. Talagang ang balitang yan ay talaga namang gumugulantang sa pamilya Duterte ngayon na tagtad ng kaso. At si Senator Antonio Trillanes ang lalabas na talagang magaling mag-expose na meron talagang backup evidence, documentary evidence po, saka testimonial evidence yan ng mga talagang expert sa ganyan, tulad nitong ex-Intel Custom Officer. So, kung talagang totoo sinasabi niya, mabigat na akusasyon. Ngayon, yan ang magiging implikasyon na talagang war on drugs ay hindi talaga totoong war on drugs. So, isipin na maraming kritiko dyan na parang isipin nila, saka ng mga political analyst na talagang moro-moro lang kung totoo itong akusasyon na ito, itong bagong akusasyon. So, panoorin po natin ang mga balita at magsuri po tayo maigi kasi sabihin na natin madali kasi mag-akusa, pero paano kung totoo, di ba? Dalawa yan maghahati yan pwedeng totoo, pwedeng akusasyon na hindi totoo.
So, ang maganda yan, dali talaga sa korte para mapatunayan kung talagang may matibay na ebidensya o totoo nagkasala sa batas sa mga Duterte. So, mahirap yan. Mukhang dapang-dapa ang pamilya Duterte ngayon. Tad-tad ng kaso. Sa dating Senador Antonio Trillanes pa lang talagang solido mga ikinasa nila, plunder, um, smuggling of illegal drugs. So mahirap po talagang lusutan yan. Lalo na kung matibay po ang ebidensya, sa credible yung mga witness na iharap ng mga magkakaso. So magandang araw po sa inyo lahat. Hanggang dito lang po yung vlog. Kung gusto niyo po ng mga ganitong klaseng vlog, like and share and subscribe. Libangan naman po ito at maraming salamat po. So hanggang dito lang po muna. Equilibrium Files at Special Service. Maraming salamat.